Kaya ngayong linggo po na to, ang pag-uusapan natin ay made right with God, chosen citizens of His kingdom. Made right with God. Kung last Sunday, pinag-usapan natin, get right with God. Ngayon, we are made right with God. Because we are His chosen citizens of kingdom. You are no longer an infant, but because sabi niya sa kanyang salita, you are my son. Today, I have become your father. Diba? Mula nung tinanggap natin si Jesus Christ sa ating mga buhay, dumating ang salvation sa ating mga buhay. Ang natanggap natin ay hindi lang kaligtasan, kundi lahat tayo ay natanggap natin na tayo ay mga kabahagi ng kaharian ng Panginoon. Tayo ay co-heirs ni Jesus Christ. Kaya today, sabihin natin today, we are the sons of God. Amen? Amen. Nahuhuli na ang ating PowerPoint. At nga, tayo nga, di ba, nung Sunday pinag-usapan natin na ang kingdom talaga ng Panginoon, ang sinasabi ni Jesus Christ sa atin, na isik talaga natin, hanapin talaga natin, talagang paghirapan nating matuklasan ang kingdom ng Panginoon. Seek first the kingdom of God and His righteousness. Kaya hindi blessings ang picture, hindi lang blessings ang picture ng kingdom ng Panginoon. Kasi hindi lang pagpapala ang kayang ibigay ng Panginoon sa iyo. Kaya sabi niya, seek first the kingdom of God and His righteousness. Pag natagpuan mo ang kingdom ng Panginoon at natanggap mo ang righteousness ni Jesus Christ, all these things shall be added to you. Added to you. Pagpapagalan mo ba ang added o given na? Kaya 'di ba, pinag-aralan natin nung linggo, ang mga taong nag-aalala para sa anong kakainin niya, iinumin niya, bukas niya, ay mga taong may maliliit na pananampalataya. Kaya ang kailangan natin ngayon ay manampalataya. Tanggapin natin itong citizenship na tinanggap natin kay Jesus Christ. We are the citizens of God. We will seek His kingdom. We will walk righteously in the sight of God. And all these things shall be added unto me. Kingdom of God. And as followers of Jesus Christ, we are not just saved from our sins, but we are called into a new identity, one that defines us as citizens of God's eternal kingdom. The kingdom that is not just a distant hope, but it is a present reality that should shape how we live, love, and relate to one another. And this is what we will talk about this morning, the kingdom of God and how we will live as His citizens. Kaya sabihin mo sa katabi mo, welcome to the kingdom of God. Sabihin mo ang iyong pangalan, sabihin mo, I am. Anong pangalan mo? At sabihin mo sa kanya, and I love you with the love of the Lord. Amen. So buksan po natin ang ating mga Bible sa Romans chapter 3, verse 21 to 24. Ang sabi niya dito, but now, God has shown us a way to be made right with Him. Kung ikaw ay nawawala, kung ikaw ay hindi mo alam kung paano magsisimula, paano magiging tama sa paningin ng Panginoon, God has made a way. God has shown us the way how we could make right with Him without keeping the requirements of the law as was promised in the writings of Moses and the prophets long ago. We are made right with God by placing our faith in Jesus Christ. And this is true for everyone who believes, no matter who we are. For everyone has sinned. We all fall short of God's glorious standard, yet God, in His grace, freely makes us right in His sight.
He did this through Jesus Christ when He freed us from the penalty of our sins. Sabihin mo sa katabi mo, Jesus is the way. God has showed us the way, and Jesus is the way. Pasensya na po. Actually, dalawang linggo na po akong inuubo. Salamat sa Panginoon kasi talagang ang dami sa ating talagang na-stretch nung December. Praise God. Amen. God is the way. Ang Diyos ang ating mga tagahilom. Amen. Marami sa atin ang tinamaan sa sakit, pero praise God, hindi tayo napipigilan ng kahit anumang nararamdaman natin. Amen. Because we are always in hope. We are always in hope that God is our healer. Alam mo, isa sa powerful testimony na narinig natin or na witness natin last year, ay yung nangyari sa buhay ni Pastora Mavic. Nothing stopped her from serving God despite what happened to her. Kahit na ganun man yung dinaanan ng kanilang buong pamilya, patuloy sila lalong naglingkod sa Panginoon. Na hindi ko makakalimutan yung statement na inireport sa atin ni Pastora May na sinabi ni Pastora Mavic, buhay ang pinakamahalaga, walang buhay na nawala. Meron man siyang naging bakal na sa kanyang balikat, pero buhay siya. At yung buhay na tinanggap niya mula sa Panginoon ay buhay na gagamitin niya lalong maglingkod sa Panginoon. Kingdom of God, citizens of the Kingdom of God. Amen? Kaya salamat sa Diyos. Sige, palakpakan po natin ang Panginoon. Praise God. Kaya ang number 1 po natin, the Kingdom of God is more than just blessings. Romans chapter 14 verse 17 says, "For the kingdom of God is not eating and drinking, but righteousness and peace and joy in the Holy Spirit. For he who serves Christ in these things is acceptable to God and approved by men." The kingdom of God is not eating and drinking. The kingdom of God is righteousness, peace, and joy in the Holy Spirit. Kaya sabi ng salita ng Diyos, I serve God with my spirit. Ang eating and drinking, this is an action word. Nakikita ng gumagawa, gumagalaw. Amen? Pero, ang kingdom ng Panginoon, it is not an external things. Kingdom of God is not about external things. Ano yung mga external things na yon? Eating, drinking, material gain. But the kingdom of God is about a righteousness, peace, and joy in the Holy Spirit. Hindi external things ang kingdom ng Panginoon. Ang kingdom ng Panginoon, it starts within us. It starts with our hearts. It starts with our spirits. Eating and drinking are actions that the things that we physically experience, but righteousness, peace, and joy, these are the abstract realities and these are the qualities of the heart that should define our inner life. Ito ang hinahanap ng Panginoon sa atin na kailangang maporma sa buhay natin in order for us to be in the kingdom of God. In order for us to move in the kingdom of God. Alam mo ba, na ang eating and drinking nung panahon ng mga Israelites, this is a fact, napaka-common ng wine making nung panahon ng mga Israelites.
And doon kasi nung time na yon, hindi pa kasi malinis ang tubig. Kaya ang usual na inumin nila pagka sila ay kumakain, ay umiinom po talaga sila ng wine. So, because of the scarcity of water, ang kapalit ay ang wine. Kaya napakadami ng wine, napakadami ng vineyard, napakadami ng wine making sa Israel. And ang tradition, hanggang sa naging tradition na nila ang pag-inom ng wine, and even during the Passover meals, ay talagang umiinom sila ng wine. So in the Old Testament, ang ibig sabihin ng wine, ang symbolism ng wine is life, vitality, joy, blessings, and prosperity. At sa New Testament naman, ang symbolism ng wine ay it represents the blood of Jesus Christ. Now, we serve God not with the expectation of receiving blessings from Him, but because our hearts is transformed by these inner qualities, exalt and honor Him. Sa pamamagitan ng mga inner qualities na naporma sa buhay natin mula kay Jesus Christ, the righteousness, the peace, the joy, etong mga to, it is placed in our hearts because of Jesus Christ. And through this, we are able to exalt and honor Him. Kaya nga, uulitin ko, the kingdom of God is not what we do externally, but the kingdom of God starts internally. Kaya, number 2, the heart of a kingdom citizen should be pure. There should be purity in the heart of every citizens of Christ. Ang tanong ko po, if God searches our hearts today, what kind of inner disposition would He find? Diba, napag-aralan natin last Sunday, God searches all hearts. Lahat ng nasa puso natin ay nakikita ng Panginoon. And if God searches your heart today, ano po kaya ang disposisyon ng inyong mga puso? Ano kaya ang disposisyon ng ating mga puso? Will God find righteousness, peace, and joy? Or will God find a taint of sin and self-interest? Ano kaya ang makikita ng Diyos sa ating mga puso? Kaya sabi niya sa Matthew chapter 5 verse 8, "Blessed are the pure heart, for they will see God." When you have a pure heart, you will see God. Because Ephesians 4 verse 18 says, "Their minds are full of darkness, they wander far from the life of God." They wander far from the life God gives because they have closed their minds and hardened their hearts against Him. So, ibig sabihin mga kapatid, when your heart is darkened, it is because may choice ka. Kaya merong kadiliman ng ating mga puso at hindi natin makita-kita ang Diyos. Kaya hindi makita-kita ang Diyos dahil may kadiliman sa ating mga puso at ang kadiliman na to, kaya niyan dumating sa buhay natin. Of course, meron tayong sin na minana mula pa sa ninuno natin at meron pang isa. Mula nung tinanggap natin si Jesus Christ sa buhay natin, nilinis tayo sa kasalanan, ngunit ang hindi naalis sa atin ay yung mga sins. Ano yon? Mula sa pagkalinis ng singular sin, hindi natanggal yung plural sins. Ano yon? Yung mga sins na patuloy nating pinipiling gawin. At ito yung patuloy na nagdadarken ng puso natin dahil bakit? Kasi patuloy na pinipili na isarado ang puso, isarado ang isip at patigasin ang puso. Kaya hindi nakakapasok ang kingdom ng Panginoon. Kaya hindi makapasok-pasok, kaya hindi ka makalakad-lakad, hindi ka makapamuhay-muhay bilang citizen ng Diyos kasi may darkness sa puso. Pinaghalo. Sabi ni Jesus, "Go and sin no more." Pero pagkatapos ng Sunday service, Monday to Saturday, ano kayang ginawa ng bawat isa sa atin? Amen? We have to see this. We have to understand this. Kaya when God searches our hearts, kailangan makita talaga ang purity sa ating mga buhay. Kaya sabi niya sa Proverbs chapter 2 verse 3, sabi niya, "Cry out for insight and ask for understanding." Umiyak ka sa Panginoon, nabigyan ka niya ng bagong paningin at imulat niya ang iyong pangunawa.
Search for them as you would for silver and seek them like a hidden treasure. Kung ikaw ay nagpapagal sa iyong pagtatrabaho, kung ikaw ay nagpapagal para kumita ka ng pera, pang gastos mo, pang tustos mo araw-araw, ganyan din ang ugali dapat na meron tayo na pagsisikap, merong ganyang klase ng eagerness sa ating mga puso na hanapin si Jesus upang ang purity ng Panginoon sa buhay natin ay ma-perfect dahil kapos tayo na gawin ito ng ating sarili. It is only by Jesus Christ. It is only by Jesus Christ. Kaya nga ang number 3, Kingdom's New Covenant and Redemption. The Kingdom's New Covenant and Redemption is no other than Jesus Christ. Kaya yung revelation sa atin ng Panginoon last Sunday, the transition for open doors, yung transition before ka mag-expect na bumukas ang langit sa buhay mo, before kang maghangad na bumukas ang pagpapala ng Panginoon sa buhay mo, kailangan muna nating makita ano bang kondisyon ng puso natin para makita ano kayang pintuan ng bubukas sa buhay natin. Kaya 'di ba, the season of Passover, ang instruction ng Panginoon kay Moses para sa mga Israelites dahil ang Pharaoh ayaw niyang i-let go ang mga Israelites. The Lord kept on hardening the heart of the Pharaoh dahil ayaw niyang mag-give up. Ayaw niyang mag-surrender. So when the enemy is striking in, ang Diyos is also at work. May ginagawa din ng Panginoon. And that time, in Exodus chapter 12, verse 21 to 24, Moses called all the elders of Israel and together and said, pick out a lamb of young goat, pick out a lamb or young goat for each of the families, slaughter the Passover animal, drain the blood into a basin, then take a bundle of hyssop branches and dip it into the blood. Brush the hyssop across top and the sides of the door frames of your house, and no one may go out through the door until the morning. For the Lord will pass through the land to strike down Egyptians, but when he sees the blood on top of the sides of the door frame, the Lord will pass over your home. He will not permit his death angel to enter your house and strike you down. Remember, these instructions are permanent law that you and your descendants must observe. Alam mo, kailangan yung blood makita doon sa door frame kasi God will execute His judgment. The judgment of the Lord will come. Whether we like it or not, this is the reality. The judgment of the Lord will come. Dadating ang paghuhusga ng Panginoon. And when the judgment of the Lord will come at dinaanan ka, anong makikita sa'yo? Pansinin niyo po dito yung hyssop. Alam niyo po ba ang hyssop branch na ginamit nila para pang dip noong blood? Sa mga Israelites, this symbolizes cleansing. This symbolizes ng paglilinis. So yung iba sa kanila sa Israel, in Psalms 51 verse 7, sabi ng psalmist, purify me with hyssop and I will be clean. So ibig sabihin, itong hyssop branch na to, ginagamit siyang panglinis. At alam mo ba, in John chapter 19 verse 29, when Jesus was on that cross, at sinabi niyang, ako'y nauuhaw, I thirst, a jar full of sour wine was standing there. At yung Roman soldier, they put a sponge full of sour wine in that hyssop branch and they brought it in his mouth. Alam niyo po ba kung anong connection ng Old Testament na yon na hyssop branch at saka New Testament na yon na hyssop branch? Kasi ang hyssop, it represents cleansing, while the lamb's blood and wine symbolizes Jesus as our eternal redemption.
Kaya hindi talaga natin pwedeng i-deny dahil God is a God of mysterious. Hindi natin pwedeng i-deny, but God portrays that He is very consistent when He is at work. And when He promised the Israelites that I will rescue you, the Passover promise, the Passover feasting, mula sa Passover feasting, alam mo ba kung anong bagong feasting? The Sabbath. Alam mo ba kung anong bagong feasting? Mula sa Passover festival, alam niyo po ba kung ano yung bagong binigay na ng Panginoon na pagkaka-fiestahan ng mga Israelites? It is the Lord's Supper. Kung dati sa Old Testament, they're celebrating the Lord's rescue to them, taking them out of slavery of the Egyptians. This time around, the Lord is giving them a festival, a new festival. Ano yun? We are going to celebrate what Jesus Christ has done on that cross, because we are not just saved from slavery, but we are saved from our sins. Come on, give God glory. Ganyan niyo lang po ba papalakpakan ng Panginoon? On the day of the judgment, when the judgment day comes, what type of blood will be seen in you? On your door frames, ano ba ang makikita dyan? Kaya nga, sabi ng salita niya sa Isaiah 59 verse 19 to 20, when the enemy comes in like a flood, the Spirit of the Lord will lift up a standard against him. Alam mo po ba kung anong ibig sabihin nun? Pag umangat ang presensya ng Panginoon sa sobrang taas ng glory ng Panginoon, imposible talagang walang mamamatay. Imposible talagang walang tutupukin. Wala talaga ang makakatakas sa judgment ng Panginoon. Wala sa atin ang makaka-excuse. Kaya nung nag-lift up ng standard ang Panginoon, the enemy is stricken down. At alam niyo po ba, who is that standard? That standard is no other than Jesus Christ. Kaya every citizen of Christ has a marking of the blood of Jesus Christ. And when the Spirit of the Lord comes, He will pass you. At ang iyong sambayan ay maliligtas. Praise God. Kaya nga, sabi niya sa Mark chapter 2 verse 22, no one puts a new wine into an old wineskin. Hindi talaga po pwede na ang bagong dugo ay mailagay sa old wineskin. Alam niyo po ba nung ibig sabihin nito? Nung year 2025 na nag-family altar tayo, alam mo ba kung anong malalim na revelation na ibinigay sa akin ng Panginoon dito? Ay tayong lahat, binigyan tayo ng Panginoon ng bagong espiritu. Ngunit ang ating katawan ay hindi naman bago. Ito yung tinuturo sa atin ni Pastor Dong. Hindi naman bagong ating katawan, kaya kailangan merong renewal. Kailangan talaga na magkaroon din ng panibagong pamumuhay. Kasi hindi talaga mag-fit ang ating mga new spirit sa mga luma nating pamumuhay. At habang hindi ka namumuhay ng tama sa paningin ng Diyos, hindi mo ba alam na ikaw ang tatamaan sa lahat ng mga maling pinaggagawa mo? Hindi ibang tao ang mananagot sa kasalanang patuloy mong pinipili. Ikaw mismo ang mananagot dyan. Kaya nga, mga kapatid, ang susi ay walang iba kundi everyone needs to be born again. The key to His kingdom, number 4, is no other than be born again. Dahil sabi niya sa John chapter 3 verse 3, truly, truly, I say to you, unless someone is born again, he cannot see the kingdom of God. Therefore, this year, transition for open doors, the most important transition that needs to happen in us is from our fallen nature, we will now become, and we will now have a divine nature, a saved spirit. At mangyayari lang yon, kapatid, if you have truly repented. Kaya mula
sa pagiging makasalanan, ikaw ngayon ay tinawag ng anak. Ikaw ngayon ay may susi papunta sa langit. Ikaw ngayon ay may susi papunta sa kingdom ng Panginoon. On earth as it is in heaven, the kingdom of God. Kaya mararanasan mo na ikaw ay patuloy na sumasagana at hindi natatapos ang mga kamangha-manghang ginagawa ng Panginoon sa buhay mo because you have an access to the kingdom of God. Kaya nga, everybody, sabi niya sa verse 6 ng John chapter 3, that which has been born of the flesh is flesh, and that which has born of the Spirit is spirit. Each and every one of us needs to be born in the Spirit. Dahil ang taong makalaman, imposible na magbunga yan ng mga kabanalan. Ang taong makalaman, magbubunga lang yan paulit-ulit ng pagiging makalaman. Born of the Spirit. Kaya sabi niya sa Romans chapter 8, verse 5, tignan ninyo mga kapatid, anong difference ng mga taong born of the flesh and born of the Spirit? For those who are in accord with the flesh, they set their minds on the things of the flesh. Ang lahat ng mga taong nasa laman, hindi mo yung isipan nila, kumbaga, ang standard na ng isipan nila ay yung pagiging makalaman. Hindi nila kayang mag-go beyond sa pagiging makalaman. Yun ang boundary nila, yun ang limitation nila. Kasi a man born of the flesh is dead in the spirit, hostile towards God, does not subject to the law of God, and cannot please God. Kaya kahit na anong pagpapagal mo, kahit na anong paghihirap mo, kahit na anong iyak mo, kahit na anong sabihin mo, hindi naririnig ng Diyos. Kasi bakit? Kasi hindi naman yan ang hinahanap ng Diyos sa'yo. Ang hinahanap ng Diyos sa'yo, anak, mahal na mahal kita. Kaya kung alisin ang lahat ng pasakit at pabigat ng puso mo, surrender to me. Ang hinahanap ng Diyos sa atin bago ibigay ang lahat ng hinihingi natin, surrender to God, born of the Spirit. Because those who are born in the Spirit, they are dead to sin, cleansed from top to toe, may purity tinanggap mula sa Panginoon, at meron silang buhay, at meron silang kapayapaan sa kanilang mga puso, and they were given the right to be called the sons of God, and the Spirit dwells within you. Kaya mga kapatid, ito ang ultimate na plano ng Diyos para sa iyo at para sa akin. This is the picture of the kingdom of God, that you and I will receive this miraculous transformation, that we will be able to fully be alive in Him, walking in His righteousness, His peace, His joy in the Holy Spirit. Because that's the only time that the Holy Spirit could dwell in us. Alam mo ba, kapag ang Holy Spirit dwells in you, you have a messenger to God. The Holy Spirit will always deliver to you the messages of the Lord. The Holy Spirit will always convict you. The Holy Spirit will always tell you, anak, huwag kang pupunta dyan, may bangin dyan. Anak, huwag kang pupunta dyan, mapapahama ka. That's the role of the Holy Spirit. It is giving us an insight to see the will of God. The Holy Spirit, born in the Spirit. Therefore, sabi niya sa Romans 8 verse 28, and we know that God causes everything to work together for good to those who love God. If nothing right is going on with your life, kapatid, hindi yan ang pangako ng Diyos sa buhay mo. Ang pangako ng Panginoon sa iyo, everything works together for good. Meron mang pagdadaanan, ang sabi ng salita ng Diyos, everything works together for good. Tinalikuran ka man ng mga tao sa paligid mo, ang sabi ng salita ng Diyos, anak, everything works together for good. Nabankrupt ka man, anak, everything works together for good to those who love the Lord. You have righteousness, you have peace, you have joy in the Holy Ghost.
born in the Spirit, citizens of God. Alam mo ba, hindi natin maloloko ang Panginoon. Sabi niya sa verse 28, for God knew His people in advance. Hindi pa alam ng nanay mo na pinagbubuntis ka niya. Pinuporma ka na ng Panginoong Jesus sa sinapupunan ng nanay mo. At alam mo ba, kasama sa pagkaporma na yan ay ang panawagan na nilagay na ng Diyos sa buhay mo. That's why God already knew His people in advance. Hindi pa alam ng nanay mo na dinadala ka na niya sa kanyang sinapupunan, kilala ka na ng Diyos from the very beginning. And God is telling you right now, do not doubt anymore, my child. I have chosen you and I have called you and you have received a right standing in me. Now receive your glory. Receive the glory of the Almighty God. You are chosen. You are called. Ito yung mga bagay na lagi natin minsan nakakalimutan kasi nagiging abala tayo sa ibang mga bagay. Therefore, we have to understand, when God calls us, He is calling us to come to Him. When God calls us to come to Him, He has called us to have a right standing with Him. Kaya nga sabi ko sa iyo kapag tama ang pamumuhay mo, nakita si Jesus dyan sa puso mo, hindi imposible na mag-supply ang Diyos sa buhay mo. Dahil hindi papayag ang Diyos na hindi mangyari ang purpose na nilagay niya sa buhay ng bawat isa. At kung tatanggihan mo ang panawagan ng Diyos sa buhay mo, hindi mo ba alam, ikaw ang nawalan, hindi kami. At ang mga tumanggap ay makakatanggap ng eternal glory from Jesus Christ. Kapag ikaw tumugon, pag ikaw nanampalataya, pag ikaw naniwala, pag ikaw tumugon, kapatid, ang sabi ng salita niya, makakabahagi ka. Makakabahagi ka. Colossians chapter 3 verse 4, when Christ, who is our life, is revealed, you also will be revealed with Him in glory. Citizens of God. Kaya nga, we have to understand, number 5, the kingdom mindset and the true riches. Kailangan nating maintindihan, paano ba magkaroon ng kingdom mindset, Lord? How are we going to set our spirit right? How are we going to set our minds on the things of the Spirit? Kaya sabi niya sa Ephesians chapter 2 verse 19 to 22, understand this, mga kapatid, therefore you are no longer strangers and foreigners, but fellow citizens with the saints and the members of the household of God. Kaya nga, di ba kanina, we welcome each other in the household of God. Alam mo, hindi namimili ang Panginoon kung sinong i-welcome niya sa household niya. We are all welcome in His household. Ang tanong, do you also welcome Him in your heart? We are all welcome. Ikaw ba ay umaastang stranger ka sa tahanan ng iyong ama? O ikaw ay umaasta, nakabahagi ka sa kingdom niya? Ang anak sa loob ng tahanan, hindi kailangang sabihin pa kung anong kailangan niyang gawin kasi anak siya. Kung hanggang ngayon hindi ka gumagalaw sa loob ng tahanan mo, baka hindi mo bahay yan. Kasi ang isang anak, marunong mag-honor, marunong sumunod sa mga magulang. Kung sinasabi mong, tinatawag mong nanay at tatay mo yan, ibigay mo ang tamang paggalang mo dyan. Dahil ginagawa nila ang parte nila, gawin mo rin ang parte mo. Yan ang natutunan ko sa buhay, sa daming beses kong sinaktan ng puso ng mga magulang ko. Na-realize ko, sino kayang tatamaan bukas? Ako. Mga kabataan, honor God through honoring your parents.
Obey God through honoring your parents, through obeying your parents, because this is the first commandment with the promise, it will go well with you and you will live long. Hindi mo namamalayan, ito palang na ugali na to, na porma na sa puso mo, hindi mo namamalayan, meron ng assurance ang bukas mo. Kasi nahipo mo ang puso ng Panginoon sa pagsunod at pag-honor mo sa magulang mo. Kaya sabi niya, we are no longer strangers. We are no longer foreigners. But, in verse 21, in whom the whole building, tayong lahat, being fitted together, grows into a holy temple in the Lord. Lahat tayo lumalago as a holy temple of the Lord, being built together for a dwelling place of God in the Spirit. Lumalago tayo sa pagiging templo ng Panginoon, always purified, always sanctified, growing together in this manner. Kaya kapatid, kung nakita mo na yung kapatid natin dito sa loob ng simbahan ay may ginagawang mali sa paningin ng Panginoon, sitahin mo siya kaagad. I-correct natin kaagad dahil mas mararapatin natin na huwag siyang mag-end up sa impyerno. Hindi nilikha ng Panginoon ang impyerno para sa tao. Nilikha ng Panginoon ang impyerno para kay Satanas at ang kanyang kalalag-alagad. Nilikha ng Diyos ang impyerno para sa kanila, hindi para sa atin. Pero alam mo ba, bakit ang daming nag-i-end up sa impyerno? Dahil sa mga pamimili din ng marami na hindi tumatanggap at nagsisisi sa harapan ng Diyos. Hindi ka gagawa ng iba kung bakit napunta ka dyan at bakit mapupunta ka dyan. Kaya kami, we are preaching to you the gospel of Jesus Christ so that you and I will be able to share. We will be able to be building each other, growing together, fitted together. Nandito tayo sa kingdom ng Panginoon para lahat tayo ay lumalago at sumasagana sa kaharian ng Diyos. Amen? Sige, palakpakan po natin ang Panginoon. Sabi niya sa 2 Corinthians chapter 8 verse 9, for you know the grace of our Lord Jesus Christ. Ito ang grasya ng Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. Though He was rich, for your sake, He became poor. That you, through His poverty, might become rich. Hello? Isipin mo si Jesus Christ na napakayaman, iniwanan ng kanyang kayamanan, nagpakaduksa para ikaw at ako ay yumaman. Wow! So sabihin mo sa katabi mo, di ka pala mahirap eh. Mayaman ka pala eh. Amen? Walang anak ng Diyos na mahirap. Lahat ng anak ng Diyos ay mayaman dahil tagapagmana tayo ng Diyos ng lahat ng nilikha niya. Langit at lupa ang nilikha ng Diyos na pinaglilingkuran natin sa lugar na to. Anong hindi kayang ibigay ng Diyos sa'yo? Hallelujah. Kaya sabi niya sa 2 Corinthians chapter 8, verse 11 to the following, finish what you started. Tapusin natin kung anong ating mga simulan. Let the eagerness you showed in the beginning be matched now by your giving. Mag-match talaga. Ang sigasig ninyo noon sa paghahangad ay tumbasan ninyo sa sigasig ng natapusin ang mga bagay na ito. Magbigay kayo ayon sa inyong makakaya. Give to God the best that you can. Give to Him. Because why? Nung una, nagpapagal ka. Nung una, napakasigasig mo. Nung pinagyaman ka na niya, nakalimutan mo na ba siya? Nung pinasagana ka na ng Panginoon, binigyan ka na niya ng trabaho, binigyan ka niya na ng asawa, binigyan ka niya na ng anak, binigyan ka niya na ng bahay, binigyan ka niya ng makakain mong araw-araw, hindi ka pa rin ba, titigil na ba ang pagiging masigasig mo sa paglilingkod sa Kanya? Yes, napapagod tayo, pero titigil ka ba? Hindi ko ibig
sabihin guminhawa ang iba at mabigatan naman kayo. Ang ibig ko ay matulungan ninyo ang isa't isa. Masagana kayo ngayon, marapat lamang natulungan ninyo ang mga nangangailangan. Kung kayo naman ang mangangailangan at sila'y sumagana, sila naman ang tutulong sa inyo. Sa gayon, magkakapantay-pantay ang kalagayan ninyo tulad ng nasusulat. Ang kumuha ng marami ay hindi lumabis at ang kumuha ng kaunti ay hindi naman kinulang. Those who gathered a lot had nothing left over, and those who gathered only a little had enough. Anong ibig sabihin nito? Ikaw ay pinagpapala upang lalo kang maging ikaw ay pinagpapala upang ikaw ay magamit para maging pagpapala sa iba. At pag ikaw ay nagiging pagpapala sa iba, ikaw lalo ay pagdadaluyan ng Panginoon ng pagpapala dahil hindi tumitigil sa buhay mo ang pagpapala. Dahil yung pagpapala na yan ay patuloy mong ibinibigay at binabahagi upang hindi lang ikaw ang sumasagana, kundi ang lahat ng nasa paligid mo ay patuloy na sumasagana. Kaya sa loob ng kingdom ng Panginoon, walang maghihirap. Lahat ay sasagana dahil ang pag-ibig ng Diyos sa buhay ng bawat isa ay patuloy na nag-uumapaw at sa pag-umapaw nito, lahat ng nasa paligid natin, imposibleng hindi mababahagian. Imposibleng hindi mababahagian. Kaya minsan tumitigil ang pagpapala dahil tumigil na lang sa iyo yung pagpapala. Sabihin mo sa katabi mo, ikaw ay gustong gamitin ng Diyos. Kung ikaw ay gustong gamitin ng Diyos, ang tanong, handa ka bang maging daluyan ng pagpapala? Now, I challenge you mga kapatid, bilang isang daluyan ng pagpapala ng Panginoon. This is the ultimate purpose of God for the church. Na magamit niya ang simbahan to display the wisdom in its rich variety. Sabi niya sa Ephesians chapter 3 verse 10 to 12. Hindi ka ba nakita? Alam mo, bakit mo masasabing rich variety? Kasi sinong kayang magbigay ng higit pa sa nakapagbigay na? Alam mo kung sino? Yung mga taong tumanggap ng hindi naman sila karapat dapat sa kanilang tinanggap. Kaya ka makakapagbigay ng pag-ibig kasi alam mong hindi ka naman karapat-dapat, ngunit binigyan ka ng Diyos ng pag-ibig. Kaya ka makakapagpatawad kasi alam mong hindi ka naman kapatapatawad, binigyan ka ng Diyos ng kapatawaran. Alam mong hindi ka naman deserving na maging kabahagi ng kingdom niya, and yet, ginawa ka niyang deserving na maging kabahagi ng kingdom niya. Ngayon, anong karapatan natin na tumigil sa atin ang tinanggap natin sa Diyos? Kaya sabi niya sa kanyang salita sa Matthew chapter 6, if hindi mo papatawarin ang mga nanakit sa iyo, ikaw din ay hindi patatawarin ng Ama. Kaya this is the ultimate purpose of the Lord for the church, to display the wisdom in its variety. To all the unseen rulers and authorities in heavenly places, hindi matitigil ang kasaganaan sa loob ng simbahan dahil patuloy sumasagana ang grasya at habag ng Panginoon sa buhay mo at sa buhay ko. At dahil sumasagana ito, lalong sasagana ang paglilingkod natin sa Diyos. Lalong sasagana ito. Amen? Kaya this is the eternal plan which He carried out through the Lord Jesus Christ. Mga kapatid, yours, O Lord, is the greatness, the power, the glory, the victory, and the majesty. For all that is in heaven and in earth is yours. Yours is the kingdom, O Lord. You are exalted as head over all. Both riches and honor come from you, and you reign over all. Masasabi mo lang yan sa buhay mo pag nag-uumapaw ang grasya at biyaya ng Diyos sa buhay mo. Masasabi mo lang yan sa buhay mo pag alam mo na ikaw talaga ay citizen ng langit. Kung kaharap mo kaya ang reyna ng United Kingdom ngayon, hindi ka kaya luluhod? Kung alam mo na ang Diyos na pinaglilingkuran natin sa lugar na to ay creator ng langit at lupa, bakit hindi natin ibigay ang the best na pag-glorify sa Kanya?
Ang sabi ng salita ng Diyos, magbigay ka sa abot ng iyong makakaya. Ibahagi mo kung anong meron ka, abundance. Yung abundance na meron ka, ibahagi mo sa kapwa mo. At sa pagbahagi mo sa kapwa mo ng abundance mo, hindi mo alam, ikaw ay merong ini-invest. Meron kang ini-invest sa langit. At sa pag-invest mo sa langit, nakikita ng Panginoon, tama ang puso ng anak ko na to, kaya lalo ko siyang pagpapalain. The kingdom of God is not just a picture of blessings, but the kingdom of God is a picture of His will, of His power, and of His glory. Kaya nga, live for His glory. Advance the kingdom of God by sharing Jesus Christ to everyone. Hindi titigil ang pakikipagnaig mo kay Jesus Christ sa loob ng simbahan, kundi kahit saan ka pumunta, kung alam mong citizen ka ng Panginoon, kung alam mong citizen ka ng kingdom ng Diyos, kahit saan ka pumunta, kahit nasa paaralan mo ikaw, kahit ikaw ay nasa trabaho mo, kahit na ikaw ay naglalakad, meron kang nakasalubong na hindi niya pakilala si Jesus Christ, ibabahagi mo. Kasi bakit nag-uumapaw sa buhay mo ang pag-ibig ng Diyos. At ngayon kapatid, kung hindi mo pa yan nagagawa, sinasabi ko sa iyo, hear, listen and listen to the Word of God. Makinig ka ng makinig ng salita ng Diyos. Kung ikaw ay hindi mo pa na-exercise ang pananampalataya mo, lalo mong palaguin ang sarili mo sa salita ng Diyos. Kaya sinasabi namin sa inyo, kayo ay sumama sa mga Bible reading para lahat tayo aangat ang presensya ng Diyos sa ating buhay. Aangat ang pananampalataya natin sa ating mga buhay. Aangat ang pagkakakilala natin sa Panginoon because your promotion comes after your obedience. Hinanda na ng Panginoon ang mga bagay. Hinanda na ng Panginoon ang mga bagay na idadagdag niya para sa mga pangangailangan mo sa journey na to. Ang tanong na lang, tama ba ang puso mo? Alam niyo po, sabi ng John chapter 4 verse 35, nung kausap ni Jesus yung mga disciples niya, sabi niya, didn't you say that there are 4 months left before the harvest? Sabi niya, behold, I tell you, raise your eyes and observe the fields, that they are white for harvest. Mga kapatid, ang purpose na nilagay ng buhay, ang purpose na nilagay ni Lord sa buhay mo at sa buhay ko, win souls for Jesus Christ. The harvest is ready. Yung pagtugon mo na lang ang hinihintay. Handa na ang mga kaluluwa na nangangailangan sa Diyos. Naghihintay na lang, naiapak mo ang iyong paa para hanapin sila. Kaya ka lalong pasasaganain ng Panginoon dahil handa ka na hanapin. Sino kaya itong kaluluwa na to na gustong iligtas ng Panginoon ngayong araw na to? Sino kaya ito? Alam niyo po ba, ang true discipleship na inilalagay ng Panginoon sa ating mga buhay ay sundan ang yapak ni Jesus Christ. Deny yourself. Give up your ways. Take up your cross and follow me. Kalimutan natin ang mga sarili natin. Kalimutan natin ang mga sarili nating interes. Pumasok tayo sa kalooban ng Diyos because that is the kingdom of God. Alam mo, sabi ni Paul sa mga tao sa 1 Corinthians chapter 9 verse 22, I have become all things to all people so that I may by all means save some. Kingdom mindset. Kaya kong ibaba ang sarili ko, Lord. Kaya kong hubarin ang lahat ng meron sa akin. Kaya kong ibigay kung anong meron sa akin in order
to save somebody. Dahil kapatid, isa lang ang manumbalik sa Panginoong Hesus. Libo-libong anghel ang nagdiriwang sa langit. Isa lang ang mabalik mo sa Panginoon. Hindi mo ba alam, nagsisimula ka ng magkaroon ng pautang sa Diyos? Isa lang na kaluluwa ang mabalik mo sa Panginoon. Pag tayo ay kinatagpo ni Jesus Christ on the last days, He will not come to you empty-handed. Bagkus, sasabihin ni Jesus sa iyo, anak, welcome my good and faithful servant. This is your reward. You have been faithful. This is your reward. Come on, give God praise. Kaya mga kapatid, if in the Old Testament, the people are celebrating the Passover, in the New Testament, we are celebrating the Lord's Supper. We will always commemorate and we will always rejoice on what Christ has done on that cross, because ever since that day, our lives was never the same.